Okay, good day everyone. Today we will discuss about engine components. So ito yung mga components or yung mga accessories or mga equipments na bumubuo sa isang engine. So at the end of the discussion, the student will be able to name the components of a diesel engine, the parts of the components, the materials used, and the working principle and theory of construction of the component. So let's start from the bottom part of the engine. So two-stroke, this is an example of a two-stroke crosshead engine bed plate. So ito yung bed plate or yung pinaka-bed niya. Dito nakahiga or nakapatong ang makina natin. So this is the foundation in which the engine is built. So it must be rigid enough to support the rest of the engine. Since mabigat yung makina, yung mga parts niya sa taas mabibigat, kailangan din yung ating foundation is very strong or very rigid na kaya niyang suportaan ang bigat ng lahat ng components na nasa itaas. Okay? So the crankshaft, kung makita nyo sa pictures, yung mga parang anong tawag dyan, parang may mga para isang shaft sa gitna na dinudugtong-dugtong lang yan. So yung mga shaft sa gitna, isang shaft na yan is what you call the crankshaft. So the crankshaft which sits on the bearing housing in alignment. So yung crankshaft na yan is nakaupo sa bearing. So yung bearing naman is nakadikit or naka-install dun sa bed plate. So yung bed plate talaga ang pinaka-foundation niya sa lahat. Okay, so pati yung bearing, crankshaft. So at the same time, the bed plate has to be flexible enough to hug and sag with the foundation plate to which it is attached and which forms part of the ship's structure. So meron din siyang hugging and sagging, yung parang ang tawag doon, parang may flexibility pa rin ng konti yung ating bed plate. So very minimal lang naman. Okay, so after the bed plate, so since nandun na yung crankshaft, yung bearing sa loob, pwede mo na ipatong agad yung A-frame. So this is the A-frame. Ito ay ipapatong mo dun sa bed plate. So the A-frame is the load carrying part of an engine. So dito mo ilalagay yung cylinder block, yung base, yung sump, and end plate. So nandito rin yung piston, piston rod or connecting rod, nandito rin. So in two-stroke engines, frames are sometimes known as A-frame. So parang letter A siya, kaya tinawag siya na A-frame. Then after ng A-frame, ilalagay mo sa ibabaw naman yung engine block or yung entablature. So engine block na lang para medyo madali nating memorize, diba? So the part of the engine frame that supports the engine cylinder liners, heads, and crankshaft. So yung cylinder liner natin, yung cylinder head, yung mga liner, cylinder head, and yung iba pang mga moving mechanism like intake valve, exhaust valve, piston. So nandito nakapatong or naka-install sa cylinder, sa engine block. So entablature, cylinder block which incorporates the scavenged air spaces in two-stroke engine. So sa two-stroke engine, nandito dadaan yung hangin. Dito lang sa four-stroke, nasa ibabaw naman lagi yung hangin. So nasa ibabaw yung intake, nasa ibabaw yung exhaust. Whereas sa two-stroke is nasa ilalim yung intake, nasa ibabaw yung exhaust. So yun yung engine block or entablature. So sa loob naman nito, may bilog dito. So sa loob niyan, diyan natin sasaksak or ilalagay yung cylinder liner. So yung cylinder liner naman this is an example of a cylinder liner, itong orange na ito. So makita natin the cylinder liner forms the cylindrical space in which the piston reciprocates. So may makikita tayo dito na blue color. So this is the cooling niya. So yung liner natin, since mainit yan, dyan dumadaan yung nagkakaroon ng combustion. So mainit talaga yan. So dapat kailangan
kailangan meron din siyang cooling. So pag walang cooling yan, magka-crack yan, masisira, mabibiak. Okay, so kailangan may cooling. So ito, meron tayong cooling medium, itong color blue. So color blue is the cooling medium. So may papasok na tubig dyan, may lalabas, pasok at labas lang yan para ma-maintain niya yung temperature. Pero yung pumapasok na temperature dyan ng is minimum, ipipreset natin minimum 70 degrees. So pag bumaba pa 70 degrees, hindi na maganda yun kasi syempre may combustion ka sa loob, tapos lalagyan mo ng malamig na cooling. So ano mangyari sa isang bagay pag mainit na mainit tapos bigla mong nilagay sa yelo? Magka-crack, mabibiak, or masisira yan. So kailangan din mainit din yung papalamig niya, 'di ba? So sa loob dito is around, syempre more than 100 degrees Celsius yan kasi umaapoy na yan eh. More than 400 degrees Celsius ata yan dyan. So 400 degrees Celsius or more than 300 degrees Celsius, hindi mo pwedeng palamigin yan ng yelo, 'di ba? Ng 0 degrees Celsius. So masira yung liner natin. So kailangan medyo malamig yung ilalagay mo, pero ibig sabihin ng malamig, hindi yung malamig na malamig. Ibig sabihin nun is mas malamig lang siya kung ano yung temperature na nasa cylinder. So kung meron tayong temperature dito na around 300 degrees Celsius or more, so kailangan yung ipapalamig mo rin sa kanya is medyo malapit lang. So hindi naman natin pwedeng palagpasin ng 100 degrees Celsius yung ating cooling water kasi kukulo naman yon, mag-evaporate lang. So lagay natin 70 degrees minimum, then up to around 85 to 90. So depende na yon sa load ng makina. Pag medyo mataas na yung load, syempre hindi mo mapipigilan ng init. So i-maintain natin doon. Around 94 degrees Celsius ata yung cooling na high temperature alarm. So kailangan hindi umabot ng high temperature alarm. And then meron pa yung high temperature alarm or shutdown. So pag sumobra pa doon, possible pa mag-shutdown yung makina mo kasi overheating na yon. So yun lang. So minimum 70 degrees, doon na natin pinapainit yung cooling natin. So pag start mo na makina, habang hindi pa tumatakbo yung makina, before you start, so preheat mo na yung cooling mo up to 70 degrees. So papainitin mo na yung liner para ready na siya pag during combustion hindi siya mabibigla. Okay? Okay, liner. So ganyan kalalaki yung liner. Actually maliit pa lang yan na liner. So kasya ang isang tao. So yan is sinusukat niya yung distance ng liner or nung cylinder liner, kung medyo malaki na ba, ano tawag doon? Luag na. Yeah? Di na virgin. So pag medyo maluwag na, malaki na yung clearance niya na yung natanggal sa liner, so pwede mo na yung palitan. Pero pag okay pa yung clearance or yung acceptable limit ng diameter niya, so okay pa yung gamitin. The liner should be replaced as the wear approaches 0.8 to 1% of liner diameter. So up to 1% or 0.8% lang liner diameter. Ganun lang kaliit yung wear niya or yung nabawas sa thickness niya. So palit na yan. Kasi pag masyadong malaki naman yung hawang yung clearance, so magkakaroon naman ng leakage. So hindi mo na mako-compress yung hangin kasi pag compress mo ng hangin, wala na, lalagpas, lulusot lang sa piston yung hangin kasi masyado ng hawang na kayo, di na virgin. So next is the piston. So this is the piston. Itong sa labas is nandito yung liner. So yung liner, sa loob na liner meron tayong piston. Yung piston na yan yung nagko-compress sa hangin. So makita natin sa gitna ng piston is hindi siya metal. Parang may hollow siya dyan or may cavity siya. So may butas dyan. So dyan dadaan naman yung cooling. So this is not water, this is oil cooling. 'Di ba? So pinapalamig ng langis naman yung ating piston. Unang-una, yung piston natin is dyan
nangyayari yung power, tinutulak ng power stroke yung piston pababa. So, napakainit ng ulo ng piston na yan. So, pag medyo mainit na yung ulo ng piston, kailangan natin i-lubricate, kailangan natin i-cooling. So, yung langis na yan, yan din yung lalabas dito sa gilid, or separate ata. Iba pala. So, sa 4-stroke pala yon. So, in this, ito yung cooling niya. So, langis ang napapalamig sa piston natin kasi masyadong mainit naman dito. So, kailangan din natin palamigin para hindi mag-crack yung ating piston. So, pistons are cooled either using water or the crankcase oil. So, may ibang engine na water-cooled yung piston. Pero yung mga nasampahan kong barko is oil-cooled yung mga piston nila. So, kung tingnan natin dito, meron parang mga grooves dito sa gilid ng piston. Yung mga grooves na yan, meron nakalagay dyan na piston ring. Parang may singsing dyan, 4 na singsing. Usually, yung 4, may ibang manufacturer 3 lang. So, dito may nakalagay na 4. So, sa 4 na ring na yan, 3 yung piston ring. So, gamit yung piston ring na yan para hindi makalusot yung compressed air natin dito, di makadaan dito sa gilid ng piston at magkaroon ng leakage. So, yun yung purpose ng piston ring. And then, yung pang-4 na ring dyan is the oil scraper ring. So, kung may langis yung liner natin, kung may langis dyan sa liner para malubricate yung piston natin, so, yung oil scraper ring, siya lang yung nag-scrape down ng oil para hindi kung saan mapunta yung oil. So, dyan lang siya isi-scrape sa loob, sa gilid ng piston. Yung ibang oil naman is napupunta dun sa combustion chamber, but it's okay kasi yung oil na yan is meron siyang alkalinity or total base number or TBN. Tawag sa barko, TBN. Total base number. Meron siyang parang alkalinity para ma-neutralize niya yung acidic na environment ng combustion. Kasi pag nagkaroon tayo ng combustion, nagiging acidic yan. Pag yung acid na yan is dumikit dun sa mga metal parts natin, sa turbocharger, sa exhaust pipe, or sa kung saan, maaring maging acidic siya, maaring niyang kainin or i-corrode yung mga parts na yon. So, may pang-kontra tayo sa acidity, so that is alkaline na oil. So, pakonti-konti lang na langis na idagdag down, okay lang. Okay, this is a picture of a piston. So, piston crown. So, piston to. Ito yung piston. Itong blue, orange, green piston yan. Itong green pala dito is piston rod na yan. So, makikita natin sa gitna ng piston is merong langis na dumadaan. Pinapalamig niya dito hanggang dito and then lalabas siya sa gilid. So, may parang butas yung ating piston. So, that is what is maintaining the temperature of our piston para hindi siya masyadong uminit hanggang sa masira. Okay? So, may connection lang yan, naka-bolt lang yan dyan. So, high temperature naman yung gamit nila. Steel alloyed with chromium and molybdenum is used. And some pistons have a special alloy welded onto the hottest part of the crown to try and reduce the erosion caused by the burning fuel. So, iba-ibang material, kinoconnect lang yan. Okay? The crown also carries the 4 or 5 piston ring grooves which may be chrome-plated. So, yung iba 4, yung iba 5 yung piston ring na nilalagay dito sa gilid. And then, makita natin sa piston crown, medyo palubog siya. Yung forma niya. Palubog. So, ang kagandahan ng design na yan is mas magkakaroon yun ng ang tawag doon, yung turbulence ng injection ng fuel at yung hangin sa loob, diba? May hangin tayo tapos may injection tayo sa taas. So, yung pagkaka-spray ng fuel is magkaka-mix na may kakaroon ng proper mixture yung air at fuel dahil sa design na yan. So that's it. So these are another design for piston
piston. So yung iba dito may spray dyan. So papasok yung fuel naman dito sa gilid, and then dadaan dito sa nozzles, spray nozzles. So isa-spray niya, itutulak niya talaga, or parang may pressure yung pagbigay ng oil para papasok siya dito sa mga butas para mas maganda yung cooling ng ating piston. So piston crown. So part ng piston, dalawa yung part ng piston. Meron tayong piston crown and piston skirt. So the piston rod is utilized. So sa piston rod, diyan dadaan yung langis papunta sa piston. So alternative method of cooling uses a nozzle plate and nozzle. So ito sa left side, so may mga nozzles yan. May ganito din yung mga design ng piston. May mga nozzles siya para mas malakas yung pag-spray ng oil at siguradong makakapasok talaga yung oil doon sa mga butas-butas ng piston bed. Yan. So piston rings seal the gas space by expanding outward due to the gas pressure. So yung mga piston rings siya yung nagsiseal ng gas para hindi magkaroon ng leakage, ma-contain mo yung gas sa loob at ma-compress mo ng tama. The piston rings are made of alloying cast iron with chromium, molybdenum, vanadium, titanium, nickel, and copper. So when overhauling the piston, it is important to check the ring grooves for wear and the piston ring condition. Next, this is the connecting rod. So the connecting rod is fitted between the crosshead and the crankshaft. It transmits the firing force, and together with the crankshaft converts the reciprocating motion to a rotary motion made from drop forged steel. So oil to lubricate the crankpin bearing is supplied down a drilling in the conrod from the crosshead. So itong mga ating conrod din, meron din diyang mga butas sa gitna. So may pressurized oil na papasok dyan sa gitna, and then ilulubricate tong mga bearing na nasa nandito at dito. Yung mga bearing na nandyan is oil, lubricated by oil yan, kasi pag walang lubrication yan, syempre paano yan iikot, paano siya magiging bearing, di ba? Okay, so in here there's a picture. This is the crosshead pala to. So this is the connecting rod. This is the crosshead sleepers. So may chinelas siya para dyan magsa-slide yung crosshead. And then may crosshead pin. And then meron tayong langis dyan sa gitna. Dyan papasok yung langis. Dito. Dito rin sa liwa meron langis papasok. And then ilulubricate niya yung bearing sa loob. And then papasok dyan sa taas. May bearing na naman siya ilulubricate sa taas. So the crosshead connects the piston rod to the connecting rod. On either side of the crosshead pin are mounted the crosshead sleepers. The sleepers run up and down in the crosshead guides as the piston and rod are reciprocating and prevent the top of the connecting rod from moving sideways. Okay, so picture ba tayo dito? Layo na. Okay, so isama natin yung parts. Okay, that is the crosshead. So yung piston sa taas, connected yung piston rod, and then yung piston rod is connected sa crosshead. Yung crosshead naman is connected sa tawag doon sa connecting rod, and then yung connecting rod is connected sa crankshaft. Next, stuffing box. So yung stuffing box is parang seal lang to, sealing device na hindi pwede makapasok yung air or yung mga dumi sa combustion side or sa hangin sa air side, hindi makapasok doon sa ibaba ng makina. So the stuffing box prevents the lubricating oil from being carried upward and also not allowing the compressed air from the scavenged space to leak into the crankcase. So the stuffing box casing, which can be split vertically as shown in the photo, contains a series of scraper rings and sealing rings which are each made up of 3 or 4 segments. So yan, meron niyang mga scraper ring and sealing ring, and then ang nag-hold dyan sa mga rings na yan is parang dalawang moon shape na ring yan. Ilalagay mo dyan sa shaft. So ito yung shaft, lalagyan mo ng dalawang parang moon shape na yung ring, sealing ring tawag or scraper ring tawag, and then lalagyan nila ng parang ang tawag doon,
spring sa labas. So ito yung mga spring na yan. So yung spring na yan, yan yung nag-hold sa mga sealing ring at scraper ring para hindi siya matanggal. Okay. So this is the stuffing box. Next is the crankshaft. So yung crankshaft siya yung pinaka nag-rotate sa makina. So di ba yung piston, taas baba lang yung galawan niya, and then yung connecting rod naman is siya yung nagpapaikot dito sa crankshaft. So the crankshaft is the main rotating component of a diesel engine. It converts the reciprocating movement of the piston to a rotational movement. Crankshaft are made from cast iron. So ganito kalaki yung mga crankshaft ng malaking mga barko. So this is a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cylinder engine. So 8 piston ang nakakonekta dyan, connecting rod. Ganito lang kalit yung tao. So this is a fully built crankshaft, assembled crankshaft, and the semi-built crankshaft. So sa maliit na mga machineries, yung crankshaft is buo yan. Pero sa malaking mga machineries is dinudugtong-dugtong lang yung crankshaft para mabuo. Okay, next, the camshaft. So the camshaft carries the cams which operate the fuel pumps and exhaust valves because these operate once every cycle of the engine. The camshaft on a 2-stroke engine rotates the same speed as the crankshaft. So makikita natin dito, meron siyang parang tatlong ilong. So tatlong ilong yan. Yung isang ilong dyan is the fuel, and then yung natitirang ilong is pwede yan sa exhaust valve na kakonekta. So pag siya yung magtutulak sa exhaust valve na mag-open or sa intake valve na mag-open. So it's also very important that the fuel pump and exhaust valve operate at exactly the right time. So the camshaft is driven by the crankshaft. Two methods are used, a gear drive and a chain drive. So itong camshaft na to is naka-drive, naka-gear driven or naka-chain driven, parang bike lang chain driven, di ba? May saan Bisaya na, chain. Limot na Bisaya na. Okay, so chain driven. So yan ay nakakonekta sa crankshaft. So ito, this is an example of a drive, gear drive and a chain drive. So the gear drive, kadalasan ng malaking mga barko is gear drive. So sa gear drive, yan nakakonekta siguro dyan ito yung nakakonekta dito yung crankshaft, and then dito pag ikot yan, ikot din to. Ito ay nakakonekta naman dito yung ibang pumps, and then dito ikot din to, and then ito ikot din. So dito naman nakakonekta yung camshaft. So dyan nakakonekta yung camshaft, siya yung pag-ikot nyan, aangat, or dyan na yung mag-activate yung ating fuel injector, yung ibang mga parts. Fuel injector, mga intake valve, exhaust valve. So malayo siya. Sa mga sasakyan naman, usually is gear driven, chain drive. So may mga chain yan. Okay. So magaan lang naman yung chain pag mga sasakyan, so chain sila. Pero pag ilagay mo yan chain na yan sa malaking barko, paano mo pa yan ilalagay? Mahirap na, di ba? Kaya usually sa malaking mga engine is gear driven. So may mga chain driven na barko. So syempre, para ma-adjust mo yung chain, meron tayong chain tightener. I-adjust mo yung chain para maganda yung kanyang higpit. Kasi parang bike, pag masyadong maluwag na, pag gamit mo ng bike, wala, matatanggal. Kakabit mo na naman, diba? So hindi pwede yan sa barko, ikakabit mo lang sa gusto mo. So marami yung babaklasin mo bago mo yan kakabit ulit pag yan natanggal. Kaya kailangan maganda yung kanyang higpit. Okay, so this is a short if pag binasa mo to, meron itong mga ano ba to? So for example, parts of the engine. Number 4, intake valve opens at the proper time to let in air and fuel. So ito yung mga parts na may mga konting definition.
Valve cover protects the valve. The valve spring keeps dirt. So, screenshot nyo na lang yan. Pause the video and screenshot. Ganun lang. Okay. Okay, that is the most of the answers on these pictures. So, given na pala yung ibang mga answer. Kailangan nyo lang ma-familiarize, kailangan nyo malaman kung ano yung mga pangalan nitong mga components na ito. Kasi lalabas din to sa exam. Lalabas yung picture, lalabas yung numbers na yan, and then may tanong. Anong component yung number 12? Ano yung purpose ng number 9? So, may mga ganun na mga tanong. So, for example, this one. In the engine industry, one still often speaks in terms of revolutions per minute, while in today's technological industry, one indicates the maximum permissible operational speed by means of frequency. How can we divide engines by speed? So that is a good example na mga tanong. And then name the parts of 4-stroke engine from 1 to 22 in the picture. So yan lahat. So, ito palang number dito, baka ito yung nandito nakalagay. Number 1. Wala man pala. Okay, let's start. So, number 1. Oops, meron na pala dito. Okay, on the next slide, nandito nakalagay. So, this is the sump tank, number 1. O, dito na tayo sa next slide. So, number 1 is the sump tank. So, yung sump tank, dito nakalagay yung oil natin. So, yung langis nandyan, pwede nating sukatin kung tama ba yung rami ng langis. Para sa motor, diba, meron siyang parang dipstick. So, tinanggal mo yung dipstick, titingnan mo doon, nasa gitna ba siya nung upper and lower na mark. So, dapat nasa gitna siya. So, ganito din sa makina. Meron din siyang dipstick, or yung iba is sounding tape yung ginagamit. So, check mo yung laman ng yung sump tank. Number 2 is the counterweight. So, makita mo tong counterweight is nandito banda sa may crankshaft. So, actually, nasa likod yan. Yung iba, may separate yan. So, counterweight, siya yung parang nagbabalance ng forces. So, pag-ikot ng makina. So, makita natin sa picture pala na ito is yung intake valve and exhaust valve niya is nasa taas lahat. So, pag nasa taas yung intake valve and exhaust valve, automatic 4-stroke engine to. Then wala din siyang piston rod. From piston, rekta siya sa connecting rod and then crankshaft, di ba? So connecting rod, crankshaft na agad. So wala siyang piston rod. Then nasa top yung intake valve and exhaust valve, 4-stroke engine siya. So sa 4-stroke engine, meron usually counterweight. Yung counterweight naman is siya yung parang nagbabalanse ng forces, 'di ba? Yung unang ikot ng makina is ng 4-stroke, yung unang ikot niya is intake and compression. So walang power 'yun, 'di ba? Walang bigat. So may counterweight. Pero yung pangalawang ikot ng makina is the power stroke and the exhaust stroke. So mas malakas 'yun, may power 'yun, may bigat 'yun. So sa part na 'yun, kahit hindi masyadong ginagamit, hindi masyadong na-utilize yung, so hindi masyadong ginagamit na yung counterweight on that part. So yung 4-stroke kasi dalawang ikot bago makomplete yung 4 events. So yung counterweight, siya lang yung babalance ng power on the first, on every other na ikot niya. Kasi on every other ikot walang power stroke, diba? Number 3, explosion relief valve. Number 3, ito. So, meron tayong explosion relief valve. Ang purpose naman nito is in case na mag-overpressure sa loob ng crankcase. Kasi may langis tayo dyan, di ba? May mga langis tayo dyan na nagle-lubricate sa makina. And then, pag in case lang na emergency cases na may mga mainit hotspot or may mga leaking na gas galing doon sa combustion chamber, makapasok sa loob. So, magkakaroon ng pressure dyan. So, to prevent that pressure to explode, so meron tayong explosion relief valve. Diyan lalabas yung overpressure. Number 4, the crankshaft web. So the crankshaft web, diyan yung nakakonekta yung crankshaft at crank pin. So hindi siya makikita masyado dito sa ganitong picture.
may tingnan natin. Okay. So dito, the web. So this is the crankshaft. So kung makita natin dito, ang web ng crankshaft na to is itong parang ito. Itong nag-hold dito sa crankshaft. So yan yung crank web. Ito. Sa crank web. So yan, yun lang naman yung crank web. Okay. Crank pin. So crank pin yung nilalagay dito. Crank pin para makonekta yung connecting rod sa web. So meron tayong web, meron tayong connecting rod dito sa gitna, meron tayong pin na nagko-connecta sa kanila. Okay? Yan yung pin. Dito. Saan yung pin dito? This is the pin. Main journal, crank web. Five pin. The 6 is the engine block. Ito engine block na to. So malaki yan. So dyan lang nilagay yung 6. 7 is the crankcase cover. So yan, pag gusto mong tingnan yung loob, tanggalin mo lang yung crankcase cover, makita mo na yung loob. Pwede ka mag-maintenance, maglinis, mag-check lang, visual inspection. So any inspection pwede mong gawin dyan sa crankcase cover. 8. Connecting rod. So connecting rod is the one that is connected from the crankshaft to the other part of the sa two-stroke kasi nakakonekta ito sa piston rod at sa yung dito may two-stroke ba dito? Okay, two-stroke. So sa two-stroke kasi meron tayong connecting rod and then crosshead and then piston rod. Dito ulit sa 4-stroke, balikan natin sa 4-stroke. So connecting rod diretso na sa piston. Okay? 8 is connecting rod, 9 is the air receiver. So dito papasok yung hangin bago pumunta dito sa intake valve. So this is air receiver. Number 10 is the cylinder liner. So cylinder liner itong liner na to dito, ito yung parang dito pumapasok, dumadaan yung piston. So ito yung liner, cylinder liner. Number 11 the piston pin. So yung piston pin yung nag-hold ng piston at ng connecting rod. Piston. Number 12 is the piston. Number 13 is the piston rings. So ito piston to and then may mga piston rings siya. And then 14 is the, so yung piston rings ang nagsisil ng hangin mula dito sa taas para hindi pumunta sa ilalim. Okay? Saan tayo? 14, the camshaft. So itong camshaft na to, pag umikot yan, usually gear driven siya sa crankshaft. So yung camshaft na yan, pag siya yung tutulak dito sa intake valve and exhaust valve, kung kailan siya magbubukas, and then siya din yung tutulak dito sa fuel. Ito yung fuel pump, fuel injector, then fuel, bago magbigay ng fuel, siya din yung tutulak sa para ma-activate yung ating fuel. So yan yung trabaho ng camshaft. And then 15, the cam. So yung cam na yan yung magtutulak. Yung camshaft is yung hole, diyan nakakonekta yung mga cam sa camshaft. And then 16 is the push rod. So ito yung push rod, ito yung pagtulak ng ilong ng cam, yung may ilong kasi yung cam, pagtulak ng ilong ng cam na yan, angat tong push rod na yan, so mag-activate yung intake valve o exhaust valve. So push rod. 17, the high pressure fuel pump. So ito yung fuel pump natin, nakakonekta din yan, yung puwet nyan is nakapatong dito sa cam. So pag tulak ng cam, yung ilong ng cam, itulak niya yung puwetan nitong fuel pump. So mag-activate siya, magbibigay agad siya ng fuel doon sa loob ng combustion chamber. So 18, fuel rack.
So this is the fuel rack. So dyan mo pwedeng i-adjust kung gaano karami yung fuel na ibibigay ng fuel pump natin. Fuel rack rocker arm 19 is the rocker arm. So meron tayong push rod dito. Yung push rod ay tinutulak niya yung rocker arm, and then yung rocker arm siya yung magtutulak dito sa ating piston sa intake and exhaust valve. So konektado yan. So rocker arm, then push rod, and then yung push rod yung magpupush sa ating mga intake and exhaust valve. So number 20 and 21, 20 is exhaust valve, 21 is inlet valve, and 22 is the cylinder head. So yan lahat na nasa taas na yan, yung intake valve, exhaust valve, yung injector, yung rocker arm, yan lahat is nakapatong yan or nakakabit yan sa ating cylinder head. Okay, yung cylinder head. So, yung cylinder head is nakapatong naman sa cylinder liner. So, ganun yan. Okay? So, this is a 4-stroke engine. So, next. So, study this slide, this picture and this slide. So, may mga explanation din dyan or definition ng ibang mga components. Okay, and this one is the 2-stroke engine. So, study nyo rin din yung mga tanong na yan. Study and then look. Dito naman yung mga sagot. So, hopefully in the exam, masasagot nyo rin yan. Okay, so, number 1 is the sump tank. Diyan yung langis. Diyan yung nakalagay yung oil. Number 2 is the bed plate. So, actually, yung may ibang mga makina na nakaseparate yung sump tank sa kanyang bed plate. Nasa ilalim pa siya ng bed plate. So, sump tank, bed plate. Number 3 is the crankshaft. Number 4 is the crank web. So, yung crankshaft at yung crank pin is connected by the web. So, crank pin naman, siya yung nagko-connect ng connecting rod at ng crank web. So, yan yung 5. 6 is the A-frame. Ito, letter A. Yan yung A-frame. 7 is the crosshead guide. So, dyan dadaan yung crosshead. So, para ma-maintain niya yung vertical, yung up and down movement ng piston. So, meron tayong crosshead. And then, number 8 is the connecting rod. Meron tayong connecting rod. Number 9 is the guide shoe. So, magsa-slide yung guide shoes or slipper guides. Yung iba, slipper guides tawag. Dito, guide shoes yung tawag. So, yung guide shoes is magsa-slide lang siya dyan sa crosshead guide. So, guide shoes. And then, number 10 is the crosshead. So, yung crosshead, meron siya sapatos. Social. And then, number 11. Number 11 is the explosion relief valve. So, pag may overpressure, dyan lalabas. Number 12 is the crankcase door. So, pag mayroon kang i-inspect or tingnan or baklasin or palitan, dyan mo, buksan mo lang yung crankcase door na yan, pwede ka nang pumasok doon sa loob. Each cylinder, meron siyang separate na crankcase door. So, kung meron tayong 10 cylinder engine, meron din siyang 10 crankcase door. Number 13 is the air cooler. So, itong 15 is the turbocharger pala. Turbocharger, hihigop siya ng hangin and then itutulak, ipapasok niya dun sa cooler. Pag okay na yung temperature, papasok siya sa 14 air receiver. And then, papasok agad siya dito. So, pag bumaba yung piston na yan, pwede pumasok yung hangin. Pag nakaangat yung piston na yan, hindi makakapasok yung hangin dun sa loob ng combustion chamber. 14, 15. So, 16 is the exhaust manifold. So, yung exhaust ng ating combustion dito, exhaust na yan is papasok dito sa exhaust manifold bago pumunta dun sa turbocharger. So, siya naman yung magpapaikot ng turbocharger. 17 is the exhaust valve. So, nandito yung exhaust valve natin. Yung intake port natin is nandito sa baba. Ito. This is the intake port. Diyan papasok yung hangin pag bumaba yung piston. Pag umangat yung piston, syempre hindi na makapasok ang hangin kasi nandyan na nakabara yung piston.
17 is the exhaust valve. 18 is the elastic bolt. So yung bolt na yan is yan yung nagko-connect ng crosshead sa body ng cylinder. So 19, high pressure hydraulic oil lines. So ito, hydraulic oil pressure kasi hydraulically driven yung ating exhaust valve. Hindi siya spring, hindi electrical, hindi electronic yung nagtutulak sa kanya o pabukas. So hydraulic. So hydraulic oil lines, yan. Sa 19, meron siyang hydraulic separate na mechanism. And then number 20 is the piston with piston rings. Okay, I hope you will familiarize the parts of the engine, ang mga gamit niya, kung saan gamit o anong purpose nitong mga parts na to, and then anong klaseng engine yan, kung 2-stroke ba yan or 4-stroke ba yan, based on the components given. So this slide may mga explanation on so mga tanong dito, may mga sagot dito sa next slide. I hope na pag-aralan nyo rin yan. So this is a picture of the engine, pero mas malapit pa yung kuha niya. So this picture makita natin is nandito yung piston. So this is much mas malapit yung kuha. So number 1 is a fuel cam. And then number 2 is the cam rollers. Okay, wait. Okay, on this picture, so meron tayong fuel cam. So dito yung camshaft, and then nakakonekta sa yung fuel cam sa camshaft. So this is a fuel cam. So makita nyo dito parang meron siyang ilong. So yan yung ilong niya, flat yung ilong. Pilipino siguro to, hindi matangos masyado. So flat ang ilong. So yan, pag umikot yan, pag nasa taas na yung flat na ilong na yan, pag nasa taas na, syempre tutulak niya yung number 2. So pag tulak ng number 2, cam rollers, so aangat yung number 2, then aangat, itutulak niya yung number 3 cam roll guides pataas, and then yung 4, aangat din yung 4 plunger. So pag umangat na yung 4 plunger, yung 5 na fuel pump housing, ayan yung housing, yung nasa loob ng fuel pump housing, aangat din, and then mag-i-inject siya ng fuel dun sa number 10, which is the injector. So yung number 6 naman is yung fuel rack. Diyan natin pwedeng i-controlin kung yung timing, hindi pala itong timing, VIT pala yun. Fuel rack, diyan natin i-adjust kung gaano karami yung fuel na ipapasok natin dun sa injector. Number 7 is the lubrication also applied to the cam roll guide. So oil lubricated yan para maganda yung takbo, so walang mga wear na mangyayari. Number 8 is the fuel pump suction line. So fuel yan, suction line. The number 9 is the fuel pump high pressure line. So dito yung dito yung suction ng fuel papasok dito, and then pag angat ng plunger pataas, itutulak niya yung laman ng fuel dito papasok dun sa fuel high pressure line, and then papasok dito sa fuel injector, and then i-spray ng injector dyan sa loob. So ganun lang yung trabaho niya. So meron tayong definition of terms, meron tayong explanation dito. So the fuel cam is rotated by crankshaft. Let's say it rotates clockwise, and when it reaches the top dead center, it pushes cam roller. The cam roller goes up, and through cam roll guides, reciprocating motion is transferred to the plunger. So yun lang naman yung sinabi ko kanina. So you can read it again para mas maintindihan nyo. And then it's the end of the slide. So thank you very much for your time. I hope you learned something. Feel free to comment below or message me kung may mga tanong kayo. Thank you very much, and God bless everyone.